Ayan, hindi maganda yung balita sa parte ng administrasyon ni PBBM. Sa huling survey ng Social Weather Station, bagsak po ang trust rating ni PBBM. -3. Ha? Bumagsak sa -3 ang net trust rating ni PBBM. Ayon po sa pinakahuling Social Weather Station survey. Mga kabunyog, hindi ito maganda. Ha? Kasi ang ibig sabihin nito, ah, ah, kailangang maghabol ang administrasyon. Ito yung ang SWS, reliable ang survey niyan. Kayong Pulse Asia. Ay yung mga ibang survey katulad nung kay Malu Tikea, hindi reliable 'yon. Pero itong SWS saka ang Pulse Asia, reliable na mga survey firms 'yan. Hindi nila dudukturan ang kanilang mga surveys, masisira sila sa ang pangalan ng kanilang survey firms. Kaya ito medyo sa tingin ko naman sa parte ng administrasyon ni PBBM, tinatanggap naman itong survey na to. Kaya nga kung mapapansin natin, marami ring ginagawa si PBBM na hindi niya ginagawa dati. Halimbawa, dati hindi naman siya madalas magpa-interview sa media. Hindi rin siya madalas magbalita sa publiko. Hinahayaan niya ang PCO, yung Presidential Communications Office. Pero ngayon, hindi na. Pag may mga announcements na importante, siya na mismo ang nag-aanunsyo. At sinasagot na rin niya yung mga issue. Halimbawa, sinagot niya nga yung video ni Saldico. Gumagawa ng hakbang naman ang administrasyon para kumbaga matugunan itong pagbagsak ng trust rating. Kasi talaga ito seryoso ito kasi unang-una kalahati na ng termino ng presidente. Papasok na sa 26 o 2026, 27, 28. Napaka na. At yan pa namang mga panahon na yan, kapag pumapasok na yung huling 6 years kasi ang presidente, kapag pumasok na dun sa last 2 years, yung 27, 28, simula dyan sa 26, yan na yung nagiging lame duck na ang presidente. Lame duck. Kasi syempre, hindi na siya, kahit yung mga kongresista, kahit yung mga senador, hindi na masyadong pinakikinggan ang presidente sa mga panahon na yan kasi patapos na ang termino niya. Okay sana yan, katulad nung panahon ni Pinoy, patapos na si Pinoy, pero hindi siya naging lame duck na president. Kasi mataas pa rin yung survey rating na nung patapos na yung termino niya. Ang isa pang lame duck na president, panahon ni Gloria. Panahon ni Gloria, ang trust rating niya, 24. 24 ang trust rating ni Gloria. Kaya lame duck na noon si Gloria. Kaya nga nung mag-eleksyon ng presidente noong 2010, yung kandidato ni Gloria, si Gibo Teodoro, kulelat. Tapos sinuportahan naman ni Gloria, lumipat kay Villar, lalo namang natalo ni Pinoy. Bakit? Dahil lame duck na ang presidente noon. Ito ngayon, si PBBM, alam niya ito. Kaya nga yung mga ginagawa niyang hakbang, tulad niyan, siya na yung nag-aanunsyo ng mga nangyayari tungkol sa anomalya sa flood control. Siya rin nag-anunsyo na lumabas na yung arrest warrant ni Diskaya at aarestuhin na ito. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ginagawa naman ang hakbang na ng administrasyon. Nakikita natin yan. Hindi niya naman dating ginagawa yan. Si PBBM mismo, nagiging madalas ang pakikipag-usap sa media. Nagiging madalas. At pag may mga announcements na importante, siya na mismo ang nag-a-announce. At sinasagot niya na rin ang mga atake sa administrasyon niya. Sinagot niya nga yung video ni Saldico.
Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, nagpapakita yan na alam na, nakarating na yan sa Malacanang. Bago pa lumabas ito sa publiko, itong survey ng SWS, binigyan na niya ng kopya ng Malacanang. Kaya nga gumagawa na rin sila ng hakbang eh. Gumagawa na rin sila ng hakbang. Kaya lang, bakit bagsak ang survey? Ito nga pala, ipakita natin. Ito kasi yan mga kabunyog, mga kababayan. Ayan o. Oh, tingnan nyo. Oh. Sa September 2025, hindi, yung ano, saka November 2025, ang survey kasi ginawa nitong November 2025. Pero bago itong survey na ito, noong September, may survey nang ginawa. Itong 99 at saka 100, yan yung trust rating. Ay hindi, yan yung awareness. Awareness. Mataas ang awareness. Siyempre, alam nga namang hindi kilala. So 100% ang awareness ni kay PBBM. Itong 43 sa 38 na nakikita nyo, yan yung ibig sabihin yan, malaki ang tiwala. Yang nasa gitna, yan yung undecided. Yang nasa kanan, yan yung maliit ang tiwala. Kaya, nung September 2025, ang maliit ang tiwala kay PBBM, 36. Ang undecided, 21. Ang malaki ang tiwala, 43. Kaya mas lamang noon ang malaki ang tiwala kaysa sa maliit ang tiwala. Ang maliit ang tiwala noon ay 36, ang malaki ang tiwala 43. Ngayong November 2025, baliktad. Mas malaki na yung maliit ang tiwala, 41. Kaysa dun sa malaki ang tiwala, 38 lang. Kaya negative 3 eh. Mas marami pa yung maliit ang tiwala kaysa sa malaki ang tiwala. Yan mga kabunyog ang survey ng SWS. Medyo ano ito, medyo tama lang na seryosohin dito ng administrasyon. Mga kabunyog, mga kababayan, yung alam nyo, mayroong mga nagre-react sa atin na piki daw yung survey na yan. Mahirap mo ring sabihin na piki yan. Mas maganda ng seryosohin yan. Tama yung approach ng administrasyon. Huwag baliwalain yung survey na yan. Huwag baliwalain. Pangit naman sa part natin na kapag maganda ang survey sa presidente, sasabihin natin tama. Kapag negative ang survey sa presidente, sasabihin natin hindi tama. Hindi yun. Hindi tama yun. Sa totoo lang tayo. Sa totoo lang tayo. Sa totoo lang. Kung mataas ang survey, di sabihin natin mataas. Kung mababa, di sabihin natin mababa. Maging honest tayo. Wala naman tayong pinapaboran eh. Kung ano yung totoo, yun ang sasabihin natin. Okay, ayan mga kabunyog, mga kababayan. No? Ang trust rating ni PBBM, malaki yung tiwala, 38. Undecided, 20. Maliit ang tiwala, 41. So mas marami pa yung maliit ang tiwala, 41, kaysa sa malaki ang tiwala, 38. So negative 3 yan. Ang neto, mas marami pa ang maliit ang tiwala, 41% eh, kaysa sa malaki ang tiwala, 38. Kaya ang net trust rating is negative 3. O yan mga kabunyog, mga kababayan. Ngayon, bakit? So ang tanong natin, bakit kaya nangyari yan? Ang pinakamalaking factor niyan, umaasa ang mga tao na yung kampanya laban sa korupsyon, mga kabunyog, mga kababayan, ay may makikita ang mga tao. Halimbawa, yung may maaaresto sana, may makakasuhan, may maaaresto, may makukulong na mga politiko. Wala eh. Wala namang nakulong na malaking politiko. O kahit man lang politiko, kahit na sana wag malaking politiko. Wala eh. Kahit isa, wala. Mayroon DPWH na kulong sa Sara Diskaya. Yun, malaki yan. Umaasa ang taong bayan na may mangyayari na dyan. May mangyayari na dyan. Totoo, si PBBM ang nagpasimula ng kampanya na yan. Totoo yan. Nung magsona, State of the Nation Address, sabi ni PBBM, mahiya naman kayo. Kaya lang, hindi naman ibig sabihin na siya ang nagpasimula. Okay na yun sa tao. Hindi. Gustong makita ng tao na may mangyari talaga. Pagkatapos,
nangyari pa, yung mga officials ng gabinete niya, saan ka nakakita? Executive secretary mismo, sangkot. Budget secretary mo, sangkot. Oh, di ba? Yan yung mga nakasira. Kumbaga kahit mismong ang Malacanang, mga top officials ng executive, sangkot sa anomalya. Hindi pa nga yan hindi pa yan iniimbestigahan. Lalo na kung magkaroon na ng investigasyon at lumabas na talaga ang totoo. Lalong babagsak ang trust rating yan. Yung PhilHealth, kagagawan din ni Recto. Imagine niyo naman yung 60 billion na pera ng tao, PhilHealth, ginamit para i-finance sa mga unprogrammed appropriations. Yun, napaka-unpopular nun. Ang problema kasi kay PBBM, sinusunod niya yung mga nag-a-advise na yan sa kanya, sila Recto. Napaka-unpopular niyan. Tapos, actually, pinansin ko nga, mga kabunyog, mga kababayan, nung nakita ko, grabe pala ang reaksyon ng mga kababayan natin dito sa ito, binalita ng mainstream media. Pipirmahan na daw ng presidente ang budget sa January 5 na. Hindi na daw kaya ngayon. Alam niyo kung ano yung mga reactions, Anong mga reactions doon? Ang sabi, ayan, pipirma ka na naman dyan sa budget. Tapos sasabihin mo na naman, hindi mo alam. O imagine niyo yan, mga kabunyog, mga kababayan. Totoo naman yun eh. Di ba nasasabi ko na yan sa vlog ko? Hindi pwedeng ang laging sagot ng presidente, hindi niya alam, naisahan, kung mga ganito, yung mga nangyaring insertions nila Saldico, hindi niya alam yun. Kung yung ginawa nila ito, na transfer yung PhilHealth funds, hindi niya na naman alam yun. Kaya medyo kailangan nang magpakita ang presidente na iba na ngayon. Iba na. Alam niya na kung ano. Mga kabunyog, mga kababayan. Dapat nga, tinanggal niya na yan si Recto eh. Napakabait kasi ng presidente. Napakabait. Sa lala ng problemang ito ng bansa, lalo na yan sa korupsyon, hindi na bait ang gustong makita ng tao. Hindi na bait. Decisiveness. Pagiging decisive. Political will. Yan na yun eh. Ano ngayon eh? Ang nangyari pa, ito namang si Yussi Claire Castro, ang sabi niya, chismis lang yung na yan, mga linabas na yan na yung yung Cabral list or Cabral files. Hanggat hindi yan nababalidate ng DPWH, hindi kami magko-comment yan. Bakit ganun? Bakit ganun? Dapat wag baliwalain yan. Paimbestigahan ka agad yan. Pag may lumalabas na mga ganyan, ang gagawin dapat ng Malacanang, paimbestigahan ka agad yan. I-kumpirma ka agad yan. Halimbawa, naglabas ng lista ng mga yung mga projects ng lahat ng kongresista at mga senador. Di dapat sabihan ka agad ng presidente, pakikumpirma nito, Secretary Vince Dizon, totoo ba ito? Di ba? Yan yung yan yung mga dapat aksyon ng Malacanang. Mga kabunyog, mga kababayan. Nakakalungkot. Ito na yung sinasabi ko na tayo, pinagtatanggol naman natin ang presidente kung tama naman ang ginagawa. Pero nag-comment na tayo niyan. Sabi natin, yung unprogrammed appropriations, alisin na yan sa 2026 budget. Galit na ang mga tao sa unprogrammed appropriations, mayroon pa ring unprogrammed appropriations, 243 billion. Galit na ang tao dyan. Mga kabunyog, mga kababayan. Tapos na naman, ang dami na namang mga insertions. Ang dami na namang dapat may makita kasi ang tao na pagbabago. May makita ang pagbabago ang tao. At may makita ang tao na ipapakulong. Ay ang nangyari ngayon, itong ICI nag-resign pala. Iisa na lang ang natitirang official. Mga kabunyog, mga kababayan. Dapat mag-succeed ang presidente sa kampanya nito laban sa korupsyon. Pero ang dapat gawin ng presidente, wag na niyang pagtakpan yung mga aliado niya, kahit pinsan niya. Wag na. Lahat ng aliado niya kung sangkot, managot.
Maraming pag-aalangan dito, maraming pag-aalangan. Tingnan nyo, lumabas na yung mga pangalan nila Lucas Bersamin, nila Amina Pangandaman. Inimbestigahan ba? Hindi. Dapat imbestigahan yan. Kaya nga sabi ni Ping Lacson, hindi pwedeng hindi imbestigahan yung mga officials ng executive na sangkot sa mga insertions. Hindi pwede. Oh, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, ito? Sana lang, ang isa pa, dapat kasi noon si PBBM, sinuportahan niya yung impeachment kay Sara. Ay wala eh. Nagdadalawang isip siyang suportahan. O tingnan nyo ngayon anong nangyari. Wala. Kaya kahit yung mga senador, sila Chis Escudero, yun, hindi naging matigas sa impeachment kasi sabi nila, hindi naman suportado ng presidente yan. Kahit yung Korte Suprema, wala. Pero kung si PBBM nagsabi, isulong yung impeachment na yan, hayaan na lang ang vice presidente magdepensa ng sarili niya. Magkakaroon naman ng due process dyan. Pero wala eh. Nung tinanong ang presidente, sabi niya, hindi niya suportado yung impeachment. Kita nyo ngayon. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, sa totoo lang, mabuti na lang at mayroon pa rin namang mga magandang ginagawa ang presidente. Halimbawa, yung tungkol kay Duterte. Yung tungkol sa China, okay, maayos yan. Yung itong pag-expose niya nitong anomalya sa flood control, okay yan. Kaya lang, hindi sasapat yun. Ang gusto ng tao may makitang makulong. Ang gusto ng tao may makitang makasuhan na mga politiko. Yun ang wala eh. So sana, pagpasok nitong 2026, itong survey na ito ng SWS ay maging eye-opener sa presidente, sa administrasyon. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, bagamat natutuwa ang taong bayan na ang presidente na mismo ang nagpasimula ng paglaban sa anomalya sa flood control, pero ang gustong makita ng tao, may makulong. May makulong. Yan ang dapat gawin. Pangalawa, kahit yung kanyang mga miyembro sa executive department, lalo na, nasangkot na sila dating Executive Secretary Lucas Bersamin, dating Budget Secretary Amina Pangandaman, yung mga undersecretary, sila Ulaybar, sila Bersamin, Adrian, dapat imbestigahan yan, huwag palampasin yan. Huwag palampasin yan. At yung mga kongresista, dapat, wala pa. Mga senador, wala rin. Okay, may mga nagsasabi, attorney, hayaan mo, hindi pa naman. Kaya nga bagsak ang survey. Kasi galit na ang tao. Ang gusto ng tao may makita eh. Mga kabunyog. So sana, ito ay pambukas ng isip ng Malacanang. Dapat seryosohin ito. Kasi kung hindi, sasamantalahin na naman ito. Ang pagiging mahina ng bagsak ng presidente sa survey, sasamantalahin yan ng kampo ng mga Duterte. Ito mga kabunyog, mga kababayan? Itong survey na ito, totoo ito eh. Huwag nating isipin na pag ang survey maganda sa presidente, sasabihin natin tama. Pero pag negative sa presidente, sasabihin natin mali. Hindi. Huwag ganon. Maging totoo lang tayo. Kung ano yung lumalabas sa survey, irespeto natin. Irespeto natin. Ngayon lang kasi nangyari. Saan ka nakakita na Senate President saka ang Speaker ay na-involve sa mga anomalya at napalitan. At yung Executive Secretary saka yung Department of Budget and Management Secretary ay parehong natanggal. Ngayon lang yan nangyari yung mga ganyan. So, malaki ang naging dito sa administrasyon, yung tama. Damage ang administrasyon dyan. Kasi siyempre, kahit sabihin mong mga senador ang involved dyan, pero ikaw bilang presidente, ikaw yung pinakapinuno ng bansa, anong ginawa mo? Ang nagiging paliwanag lang ng presidente, hindi niya naman alam lahat yan. Pero hanggang kailan ang magiging sagot ng presidente ay hindi niya alam yan.
Hindi pwede yun. Hmm? Kailangan bilang presidente, nandyan sa'yo ang lahat ng resources, ang lahat ng makinarya ng gobyerno. Dapat magamit ito para mapanagot ang lahat ng sangkot at mabantayan ang pundo ng bayan. Dito nga, pipirmahan niya ang budget sa January 5, dapat i-veto niya dyan yung dapat i-veto. Oh, yung mga dapat na ano diyan, i-veto niya na yan, ipakita niya sa taong bayan, iba na siya ngayon. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.